Okay, so finally, successful na napadisconnect ko na yung PLDT account ko. Inabot din ng mga 6 weeks before nag-reflect dito sa PLDT online website. So sa video na ito, sasabihin ko kung ano-ano mga requirements na binigay ko saka mga steps kung paano ko sinubmit para mapabilis yung disconnection request ninyo. Nakita ko rin kasi na marami pa rin nalilito paano magpa-permanent disconnection or yung iba may bill pa rin na dumadating kahit nagpa-request na. Kaya itatakil natin lahat yan. Okay, so ito yung mga niready ko na requirements at sinubmit sa branch office. So, 2 valid government ID, make sure na kayo din na nakapangalan sa account. Proof of full payment ng huling buwan, pre-termination fee kung within contract period pa kayo, letter of undertaking, disconnection request letter, at yung landline at modem unit ninyo. Tapos next, ito yung proseso ng application na ginawa ko. So, step 1, sa PLDT branch kayo mag-apply. So, bakit? Mabagal kasi ang processing pag sa 171 or online kayo magre-request. Pero kung diretso kayo sa branch office mag-apply, mas madali nila maasikaso yung request ninyo. Pwede rin kayo magpa-schedule ng branch appointment sa website nila. Step 2, submit na yung mga requirements sa staff. So dito, 2 kopya ang ginawa ko sa letter of request. Pinapirma ko din sa staff na na-receive na nila yung requirements para may proof din ako na na-receive nila at kumpleto lahat ng requirements na sinubmit ko. And also, by the way, comment lang kayo below kung gusto nyo ng kopya ng letter of undertaking na ginawa ko para di na kayo mahirapan gumawa. Mag-iiwan na lang ako ng download link sa comment section. So, step 3 is pay remaining balance. So, bago pa ako nagpunta sa branch, binayaran ko na online yung remaining balance ko. Kasama ko rin sinubmit yung resibo nung balanse na binayaran ko. Tapos, i-check pa nila sa system yan kung wala ka ng remaining na babayaran. Kung within contract period pa ang account mo, ang alam ko ay may pre-termination fee pa sila na kailangan mong bayaran. 10 years na kasi yung account ko, so wala na akong extrang binayaran dito. So step 4 is kailangan dala nyo na rin yung landline at modem unit nyo kasi ire-require din kayong i-surrender yung modem nyo para minsanan na ilakad. So kahit wala nang box yung modem nyo, as long as meron pa rin yung power cord nya, tatanggapin nila yan. So ito yung pinakahuli at pinaka-importanting step sa lahat. Wag na wag kayong aalis sa branch na wala kayo nito. Ang disconnection request order. Kailangan meron kayong makukuha na reference number upon requesting sa disconnection. Kasi pag wala kang reference number, hindi considered complete ang request mo. Kasi ganito, after 1 week, naka-receive ako ng tawag sa 171 na kino-confirm pa yung request ko. And yung reference number lang na yan ang binanggit ko sa agent. Kaya so far, wala akong naging issue. Bale, nag-apply ako March 17, 2026 and around 6 weeks, yan, nag-reflect na siya sa account ko na disconnected na ang aking internet plan. Okay, so kung may mga tanong kayo, comment lang below, baka sakaling makatulong ako. So, thank you for watching and good luck.